Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig dito sa channel mo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rodel. Naninirahan dito sa parte ng Batangas. Gusto ko lang ibahagi dito sa channel mo ang isa sa mga karnasang hindi ko makakalimutan. Mahigit 1 dekada nang nakalipas nang sumama ako kay Tio Clemento o sa palayaw na Enteng nang magbakasyon sa probinsya ng Burungan sa may Samar, kung saan naninirahan sina Lolo Pablito at Lola Haliana. Itong si Tito Enteng ay kapatid ng aking ina. Bunso ito sa magkakapatid at mas malapit siya sa aking ina kaysa sa iba nilang kapatid noon. Na mag-asawa na si Mama ay palaging dumadalaw si Tito Enteng sa bahay namin. At noong nakapagtrabaho na nga siya sa bahay na namin siya pansamantalang nakitira. Dahil medyo malapit lang sa amin ang pinagtatrabahuan niya noon. Pihikan sa babae itong si Tito Enteng. At dahil sa ganong pag-uugali niya, umabot na lamang ito ng edad na 40 ni minsan, wala pa akong nabalitaan na may pinoporma nitong babae. Wala din siyang dinalang babae sa bahay para ipakilala kay Mama. Hindi naman binabae ng tiyuhin ko. Gawa lang kitang-kita naman sa mga kinikilos at tindig ng pangangatawan niya. Sadyang wala lang daw talaga siyang natipuhang babae. Kaya ganon. Biro niya pa nga. Baka hindi pa ipinanganak ang babaeng bibihag sa kanyang pihikang puso noon. Noon nga mag-edad na ako ng 21, ay nalalapit ng kapistahan sa baryo ng mga magulang ni Mama. Hinayaan ni Tito Enteng ang aking inang magbakasyon sa mga magulang nila. May katagalan na daw kasing hindi nakapagbakasyon si Mama. At noong huling nakausap ni Tito Enteng si Lola Juliana, nakiusap ang matanda na kung maaari lang ay magbakasyon naman si Mama kasama ang pamilya para makita nila ulit Lola mga apo. Nako Enteng, pasensya na talaga at hindi kami makakapagbakasyon sa ngayon ha. Alam mo namang napakahigpit ng amo ko at hindi ako basta-bastang lumiban sa trabaho. Mahirap na at baka pagbalik ko ay wala na akong babalikan pa. Kung sakali man na magbakasyon ako. Paliwanag ni Mama sa kapatid niya kung bakit hindi niya ito mapagbigyan. Ganun ba? Sayang naman. Malungkot na tugon ng tiyuhin ko. Di bale, hayaan mo at si Rodel na lang yung pasasamahin namin para naman makapagbakasyon siya habang hindi pa tinatawagan sa ina-apply ang trabaho. Narinig kong wika ni Papa noon. Sige kuya, mas maigi nga yan para kahit papano hindi naman magtampo yung dalawang matanda. Sagot ng tiyuhin ko. Kinausap ako ni Papa ng may nahon at ipinaliwanag kung bakit kinakailangan kong samahan si Tito Enteng na magbakasyon. Ako lang daw kasi ang may bakanting oras sa magkapatid. Kaya't ako na lang muna ang sumama dito na pumunta sa lugar nila. Ano pa ba nga bang magagawa ko? Kibit balikat na tugon ko at napabuntong hininga. Nung una, wala talaga akong ganang samahan si Tito. Dahil may usapan kami ng kasintahan kong si Wilma sa mga sumunod na araw. Pero nang sabihin ni Tito Enteng na pwede kong isama si Wilma, para naman makapagbakasyon din ito at makita ng abuela at abuelo ko wala na nga akong nagawa pa, kundi ang pumayag na. Hindi nagtagal ay bumiyahe na kami patungong probinsya. Sa biyahe pa lang ay nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Kinakabahan ako sa hindi mawaring dahilan. Pakiwari ko ay may hindi magandang mangyari sa pupuntahan namin. Samantalang ang kasintahan ko naman hindi maitago ang kagalakan na makita kung anong itsura ng probinsya na pupuntahan namin. Panay din ang tanong niya kay Tito Enteng kung ano ang mga magagandang lugar na pwedeng pasyalan namin pagdating sa probinsya. Makalipas ang mahabang oras sa wakas, nakarating na rin kami. Pagkababa ng bus, kagad namang nakita namin sina Lola Juliana at Lolo Pablito. Lumapit kami at nang malapitan na nga sila masayang nagmano ako sa dalawang matanda. At ipinakilala ko si Wilma. Magiliw namang kinausap ni Lola Juliana si Wilma. Samantalang si Lolo Pablito naman ay ako ang hinarap at kinamusta. Pagdating namin sa baryo kung saan nakatira ang abuela at abuelo ko, ilang minuto din ang nilakad namin mula sa bungad papunta sa bahay nila. Medyo lubak-lubak pa ang daan at marami akong nakikita mga nakausling bato.
Kaya naman sinabihan ko si Wilma na mag-iingat sa paglalakad at baka matisod. Magiliw na ngumiti lamang ang kasintahan ko bago muling itinuon kay Lola Juliana ang pansin. Napailing at napangiti na lamang ako. Gawa ng kung titingnan mo ang dalawa kung paano mag-usap, ay iisipin mong matagal na sila magkakilala. Makaraan ng ilang sandali, nakaramdam ako ng hindi kaaya-aya sa paligid. Palagay ko, nahihirapan akong makahinga at para bang dahan-dahang sumisikip ang dibdib ko sa hindi mawaring dahilan. Dahan-dahan kong hinawakan ng dibdib at hinilot-hilot sa pag-asang maibsan kahit papano ang paninikip nun. Ito na ba yung apo mo, Juliana? Abay, ang laki na. Anak ba ito ni Rosie? Garalgalang boses na tanong ng isang matandang babae mula sa likuran ko sabay tapik sa balikat. Nagulat pa ako nang biglang sumulpot ang matanda mula sa likuran at sa ganawa nitong pagtapik sa balikat ko. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang itsura ng matanda nang makita ko siya. Halos magkanda bitak-bitak na yon sa dami ng sugat na para bang nabuhusan ito ng kumukulong mantika. Maging ang mga braso ng matanda ay ganun din. Tuloy ay hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo sa katawan. Pero naagaw ng atensyon ko ang babaeng kasama nito na sa palagay ko ay kaedaran lang ng kasintahan ko. Unang tingin ko pa lang sa kasama ng matanda ay hindi ko maiwasang humanga sa angking kagandahan niya. Tuloy ay hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa dalagang kasama ng matandang yon. Kung hindi pa hinawakan ni Wilma ang kamay ko ay hindi ako matatauhan at agad na naibaling ang tingin ko kay Wilma. Pero hindi nakaligtas sa gilid ng paningin ko ang kakaibang ngiti ng dalaga kasama ng matanda. Ewan ko ba kung bakit bigla akong kinabahan ng masipat ko ang kakaibang ngiti nito. Maliban doon, ay may naaamoy din akong kakaiba at sa palagay ko ay nanggaling sa matandang babaeng tumakpik sa balikat ko ang amoy na yon. Mukhang masungit din ang matanda base sa titig pa lamang ito sa akin. Abay Lagring, huwag kang loloko-loko dito sa apo ko ha. Kung ayaw mong ako'y makakaharap mo. Kilala mo ako at alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Oras na isa sa pamilya ko ang kantiin. Kaya umayos kay maglola. Rinig kong babala ni Lolo Pablito. Nagulat naman ako sa tinuran ni Lolo at napatingin dito. Gusto ko sana siyang tanungin kung bakit nasabi niya yun sa matanda. Pero hindi na ito natuloy pa. Dahil muling nagtanong ang matanda at may sinabi din siya kay Lolo Pablito na tanging sila lamang ang nakakaintindi. Matapos magsalita ng matanda ay inaya na ang kasamang dalaga at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Tahimik na sumunod lamang ang dalaga sa lola nito. Nagtatakang sinundan ko naman ang tingin ng maglola. Sa pakiwari ko kasi ay parang may pinupunto si Lolo Pablito sa bawat katagang binibitawan niya sa matandang yon. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay narinig kong binalaan ni Lola Juliana ang kasintahan kong tandaan ito ang pagmumukha ng maglola at kung maaari lang ay iwasan niya ang dalawa. Tinanong naman ni Wilma ang lola ko kung bakit kailangan iwasan niya ang dalawa. Gayong wala namang ginagawang masama ang mga ito. Hindi sinagot ni Lola Juliana ang tanong ng kasintahan ko. Sa halip ay iniba niya ang usapan. Hindi na rin naman muli nagtanong pa ang kasintahan ko. Nang makarating na kami sa bahay ni Lolo, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang tungkol doon sa maglola. Habang nagpapahinga, ay hindi ko na napigilan ng sariling magtanong kay Lolo Pablito tungkol sa matandang nakausap ni Lolo nun. Lo, bakit naman ho ganun yung pananalita niyo sa matanda kanina? Kawawa naman yung tao. Tinanong ko din siya kung bakit ganun ang itsura ng matanda. Naku apo, huwag mo nang isipin yung mga sinabi ko doon sa matanda. Binabalaan ko lang yun. Mahirap na bagong salta lang kayo dito sa lugar namin. Sagot ni Lolo at sinabihan akong iwasan ng matanda kung maaari lang. Lo, narinig ko na ka Lola yan eh. Sinabi niya na yan sa kasintahan ko. Sagot ko sa kanya, sa may kamot sa ulo.
Tinanong ko din siya kung ano naman ang problema kung bagong salta lang kami ni Wilma. May mangyari po bang masama sa amin? Basta. Mag-iingat ka na lang lalo na sa tapik ng matandang yun Labo mo naman, Lo. Kakamot-kamot kong turan. Tinitigan lamang ako ng makahulugan ni Lolo Pablito. O siya, huwag niyo nang pag-usapan pang tungkol sa matandang yun at naaalibadbaran ako. Singit ni Lola Juliana. Saglit na tiningnan ni Lolo Pablito ang abuela ko bago iniba ang usapan. At dahil sa wala naman akong nakuhang sagot, iniisip ko na lamang na baka may alitan lamang si Lolo at yung matanda kanina. Kaya ganun na lang sila kung magalit doon sa matandang yon. Lumipas sa mga araw ay naging maayos naman ang lahat. Halos lahat ng mga kamag-anak ko ay magiliw na nakausap naming dalawa ng kasintahan ko. Isang hapon, pumunta ako sa tindahan para bumili. Nang sa hindi inaasahan ay nasagi ko ang dalagang kasama ng matandang tumapik sa balikat ko noon. Nung bagong dating pa lamang ako sa baryo. Mabuti na lang at naging maagap ako kaya't nawakan ko ang balikat ng dalaga. Bago pa man ito tuluyang matumba. Humingi ako ng tawad sa dalaga at sinabi ditong hindi ko sinasadya ang masagi siya. Mapang-akit ng ngiti naman ang itinugon ng dalaga matapos sabihing ayos lang umano siya at wala akong dapat alalahanin. Nagpakilala ang dalaga at nagwikang siya si Maria. Apo ni Lagring. Ang matandang kasama niya nung kakarating ko lang sa baryo. Humingi siya ng tawad sa ginawang pagtapik ng lola niya sa balikat ko. Sinabi ko sa kanyang walang problema sa akin ang ginawa ng lola niya. Tapik lang naman yun. Walang kaso sa akin kahit na ilang tapik pa ang gawin ng lola niya. Ngumiti lamang ito at mataman kong tinitigan. Maya-maya pa, seryosong tinanong niya ako kung nakarating na ba raw sa akin ang usap-usapan patungkol sa kanilang maglola. Hindi ba daw umano ako natatakot sa kanila, gaya ng ibang mga kababaryo nila? Usap-usapan na ano? Tanong ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang tinutukoy niya gawa ng bagong salta lang ako sa baryo at ikalawang pagkakataon pa lamang na magtagpo ang landas naming dalawa. Isa pa, wala namang nabanggit si Lolo sa akin maliban lamang sa iwasan ko silang dalawa. Hindi ko nga alam kung anong rason ni Lolo kung bakit pinapaiwas ako. Magsasalita na sana si Maria pero hindi na yun natuloy pa dahil sa narinig ko ang boses ng pinsan kong si Natoy. Malakas ang boses na tinawag niya ang pangalan ko at noong lumingon nga ako ay nakita ko siyang nagmamadaling lumapit. Nakangiting tinanong ko ito kung ano ang kailangan niya. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Salip ay binalingan ni Natoy ang dalaga at pagalit na nagsalita nun. Halos pabulyaw na sinabihan niya ang dalaga na kung may binabalak man itong gawin sa akin, mas maiging wag na nitong ituloy pa. Tandaan mo Maria, oras na may mangyaring hindi maganda dito, hindi ako magdadalawang isip na sugurin ka sa bahay niyo. Idadamoy ko yung lola mo mangkukulam. Naguguluhan man, hindi ko maiwasang kabahan habang tinitingnan si Natoy. Nang balingan ko naman si Maria ay walang sabi-sabing alikagang nagmamadaling umalis ito, na para bang takot na takot siyang malapitan ng pinsan ko. Tatawagin ko pa sana siya para pigilan, pero hindi na ito natuloy. Nakalapit na sa akin si Natoy, at sa nag-aalalang boses ay tinanong niya ako kung may ginawa bang hindi maganda si Maria. Wala namang ginawa sa akin yun Katunayan nga niyan ako yung may kasalanan dahil nasagi ko siya nang di sinasadya. Pansin kong tila ba hindi kumbinsido si Natoy sa naging sagot ko. Ilang segundong pinasadahan niya muna kasi ako ng tingin bago magsalita. Sigurado ka insan Teka sandali, hindi ka ba tinapik ng babaeng yun o kaya naman may sinasabi ba siyang kakaiba tapos hindi mo maintindihan? Tanong niya. Nang sabihin ko sa kanyang wala namang sinabi sa akin ng dalaga, maliban sa pagpapakilala nito, nakita kong huminga siya ng malalim bago nagwikang, mabuti naman umano kung ganon. Tara, sama na kita sa tindahan, sabi niya.
Lumipas sa mga oras ay naramdaman ko ang dahan-dahang pagbigat ng katawan ko, na para bang bugbog ako sa trabaho nito mga nagdaang araw. Masakit ang ulo ko at apektado pa ang mga mata ko. Nung ininuman ko naman ito ng gamot ay medyo humupa ng pananakit ng ulo ko. Ganun pa man ay hindi ako nagpahalata sa mga kasama ko sa loob ng bahay. Pinilit kong umakto ng normal at magiliw na nakipagkwentuhan sa mga pinsan ko noon. Kinagabihan, abala na ang lahat sa paglilinis ng mga pinggan, pagkakatay ng baboy at pag-ayos ng mga lamesa. Araw na ng kasiyahan kinabukasan. Tumulong na rin kami ni Wilma na maghiwa ng mga pangsahog para sa mga lulutuing pagkain kinaumagahan noon. Dapat hindi na kayo tumulong dyan, Apo. Magpahinga na lang kayong dalawa ng kasintahan mo sa silid nyo. Kami na yung bahala dito. Sabi ni Lola. Ayos lang la, dito na lang muna kami. Sagot ko. At nagwikang masaya pang nakikipagkwentuhan ang kasintahan ko sa mga kaanak namin. Kaya't mamaya na lamang kami magpapahinga. O siya, sige. Kayo ang bahala ah. Basta kapag nakaramdam kayo ng pagod at inaantok na magpahinga na kayo sa silid nyo. Sabi ni Lola. Sabay tinapik ang balikat ko noon. Matapos niya akong kausapin ay pinuntahan niya na ang iba pa naming kaanak. Ako naman habang nakaupo ay tumutulong sa paghihiwa. Panaka-naka akong nakikipagkwentuhan sa bagong dating na pinsan kong sina Romel at Raul. Tungkol sa mga kababalagang nangyari sa kanilang lugar. Yun yung topic namin. Tawang-tawa lang naman ako sa mga sinasabi nila. Dahil hindi pa naman ako nakakakita ng mga aswang na kinikwento nito. Naku, insan! Maniwala ka sa sinasabi namin. Totoo lahat ng mga kababalagang kinikwento namin sa'yo. Palibasa, hindi ka kasi dito lumaki kaya wala kang alam sa mga nangyayari. Oo na, naniniwala na ako. Sinabi mo eh. Sus, hindi ka naniniwala. Aminin mo na lang na hindi ka naniniwala sa sinasabi namin. Sabat naman ni Romel. Ngiti lang ang naging tugon ko sa kanila habang patuloy lang sila sa kakadaldal. Hanggang sa napadako na ang kwentuhan namin tungkol sa maglola na nakatira sa dulong baryo. Sinong lagring insan? Yun bang matandang babaeng halos mabakbak na yung balat sa muka at braso? Parang nabuhusan ng kumukulong mantika? Tanong ko kay Raul nang marinig ang pangalang binanggit niya. Saglit na nagkatinginan ng dalawang pinsan ko na parabang kapwa nagtatanungan sa isa't isa. Sandali, ba't mo kilala yung matandang yun, insan? Nakita mo na ba yung matandang yun? Balik na tanong nito sa akin na may halong pagtatakas sa mga mata. Sumigunda naman si Romel at nagtanong kung kailan ko nakita ang matandang yon. Tumango ako at sinabi ko sa kanilang nakita ko na maglola. Nang kakarating ko pa lang sa kanilang baryo. Ano? Tinapik ka bang ng matandang yon? Anong ginawa sa'yo? Anong sabi nila lolo nang makita ka ng matanda? Nagalit si lolo no? Pinagtabuyan niya no? Tila natatarantang tanong sa akin ni Romel. Tuloy ay nabuo sa isipan ko ang kuro-kuro kung anong klaseng matanda si Lagring at si Maria. Bakit pinangingilagan sila ng mga tao sa baryo? Sinabi ko sa kanilang wala namang ginawang masama ang matanda sa akin. Isa pa'y bakit ba tila galit sila sa matandang yon? Nakawawa naman yung tao dahil sa itsura nito at sa balat na parabang nasunog. Nang marinig nilang sinabi ko, ipinaliwanag nila sa akin kung anong klaseng tao ang maglola nun. Matagal na bantog na aswang dito sa baryo si Lagring. Ang kadalasang pinupunterian niya yung mga bagong salta dito. Sanggol, buntis, mga taong may sakit. Isa pa, hindi lang basta aswang ang matandang yon. Mangkukulam din. Kaya nga iniiwasan eh. Paliwanag ni Romel. Dagdag niya pang saad ay minsan na raw may nakakita sa matandang pumunta sa ilog ng madaling araw. Nag-aalay ito ng kung ano-anong pagkain at karning hilaw. Habang nag-uusal ng mga orasyon sa gitna ng rumaragas ang ilog. Nung unay, inakala nilang tinakasan na sa katinuan ng matanda. Kaya palagi itong naroroon sa ilog tuwing ika-3 ng madaling araw.
Pero kalaunan ay napagtanto ng mga kababaryong may kababalaghang ginagawa ang matanda sa ilog na ito. Dahil kung dati ay napakalinis at napakalinaw pa ng ilog, ng mga panahong nagbakasyon ako ay napakarumi na at kinatatakutan na ng mga kababaryong magawi doon. Yung nakita ko umanong mga sugat at nagbabalat sa katawan ng matanda. Resulta umano ito sa mga ginagawa nitong pagtawag sa mga masasamang engkanto at elemento sa ilog na yon. Pambihira ang mangkukulam na yon. Magmula nang tumira sila dito sa lugar, nasira na yung ibang parte ng ilog eh. Marami na rin yung mga kabataang nagkakasakit. Maliban pa doon, may mga kung ano-ano ng kababalagyan yung nangyari tuwing sumasabog yung kadiliman sa paligid. Iiling-iling na wika ni Raul. Dagdag niya pang saad, ang dalagang si Maria ang sasalo sa pagiging aswang ng matanda. Kaya't palagi itong kasama ng matanda nun. Dahil sa may bali-balita ang unti-unti nang isinasalin sa dalaga ang lahat ng kaalaman ni Lagring sa pangungulam. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko tungkol sa maglola. Kaya pala ganun na lamang kung mag-alala sila nang malamang nakita ko'y matanda. Maging si Natoy ay grabe din ang pag-aalala na makitang kausap ko si Maria. Oo, ngayon ano na? Naniwala ka na sa mga sinasabi namin? Sabi ni Raul. Mag-ingat ka sa mga maglolang yun ha, insan. Huwag mong hayaang tapikin ka na mangkukulam na yun at baka may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Tama si Raul, insan. Tsaka huwag ka mag-alala. Dahil hanggang nandito ka sa puder namin may mangyari masama sa'yo. Alam na namin kung sino may pakana. Kaya ipanatag mo lang yung kalooban mo. Tanging ngiti lamang ang naging tugon ko sa sinabi ng dalawa kong pinsan bago tinuloy ang paghihiwa ng mga sangkap. Mabuti na lamang talaga at abala ang kasitahan ko sa pagkikipag-usap sa mga pinsan kong babae. Kaya't hindi niya narinig ang usapan tungkol sa aswang. Dakilang matatakotin pa naman yung kasintahan ko. Tiyak na hindi ito makakatulog ng maayos doon. Kung sakali man na narinig niya ang pinag-uusapan naming magpinsan. Pagkatapos kong maghiwa ng mga pangsahog, ay sandali kong inilibot sa labas ng bahay ang paningin. Ilang beses ko pang ikinurap-kurap ang aking tingin sa madilim na parte. Nang masanay na ang mga mata ko sa dilim, sa hindi ko inaasahan ay may nahagip akong bulto ng tao. Para itong isang matandang babae na nagkubli sa puno ng saging na nasa labas ng bakod. Kumunot ang noo kong tinitigan yon. Gusto ko kasing makasigurado kung ano nga ba talaga ang nakita ko. Maya-maya pa, sa maniwala man kayo at sa hindi, biglaan na lang akong napatayo nang tuluyan ko nang makita ang isang matandang babaeng nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Kulay pula ang mga mata nito na para bang matayon ng pusa na lumiliwanag kapag nasa madilim na parte. Napansin naman ako ni Romel, kaya't tinanong niya kung ano ang nangyari sa akin. Bakit nakatulala akong nakatitig sa labas ng bahay? Insan, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Tanong niya, at dali-daling tinawag nito si Lolo Pablito. Namalayan ko na lamang ang mahinang pagtampal sa akin ni Lolo kaya napatingin ako dito. Ano bang nangyari sa'yo, Apo? Abay kung hindi ko pa tinampal yung pisngi mo, hindi ka babalik sa ulinata. Sinabi ko sa kanila na may nakita akong babae sa labas ng bahay. Pulang-pula ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa akin. Kung kaya't bigla na lang akong napatayo kanina at napatulala. Hindi ka ba pagod, Apo? Pumasok ka na sa kwarto at magpahinga. Wika naman ni Lola at tinawag na yung kasintahan ko. Pinigilan ko si Wilma nung akmang sasamahan niya na akong pumunta sa kwarto. Sinabi ko sa kanyang makipagkwentuhan lang siya sa mga kaanak ko at magpapahinga lamang ako sandali. Iidlip lamang ako ng ilang minuto at lalabas na din ako mamaya kapag nakapagpahinga na. Nang nasa loob na ako ng kwarto ay pabagsak na nakahiga ako.
Ipinagsawalang bahala ko na lang ang nakita ko kanina at inisip na lamang na namamalikmata lamang ako noon. Ipinikit ko ang mga mata para makatulog na. Pero kahit na anong pikit ang gawin ko ay hindi ako dinadalaw ng antok. Kahit na nagpabaling-baling na ako sa kinahihigaan, wala pa ring epekto. Nangalay na lamang ang katawan ko pero hindi pa rin ako makatulog. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, habang nakapikit ang mga mata, ay bigla na lang akong kinabahan. Pakiramdam ko ay nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok sa hindi mawaring dahilan. Maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng mahinang tunog ng pato sa labas ng bahay. Sa palagay ko, sa bintanang malapit sa silid ko ang ingay na naririnig. Nung una ay binaliwala ko lang yon. Baka kasi may alaga lang na pato o kaya bibi ang kapitbahay ni Lola at nagawi sa bakuran ng bahay. Nagtakip na lamang ako ng kumot para makatulog. Pero habang lumilipas ang ilang sandali, iba na ang nararamdaman ko. Yun bang pakiramdam mo na parang may masamang mangyari sa'yo? Tapos sobrang lakas ng kaba mo sa dibdib na hindi mo maintindihan kung bakit. Napakiwari mo rin ay may mga mata na nakatitig sa iyo mula sa kung saan. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na parang may gumagalaw sa ibaba ng kumot ko. At may naramdaman akong parang buhok na gumagapang sa paa ko paakyat sa binti ko nun. Kagad kong tinanggal ang pagkakatalukbong ng kumot. At noong inalis ko na ito, kitang-kita ko ang isang matandang na agnas ang mukha na nakadungaw sa bintanang nakatiwangwang. Halos hindi ako makagalaw sa pinagpipwestuhan nang makita kong halos lumuwa na ang mga mata nito. Namimilog na kulay pulang animoy isdang bilasana. Nakanganga itong nakatingin sa akin habang tumutulo ang mga malalapot na laway sa sahig. Nang sa mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit hindi ako makasigaw. Pakiramdam ko ay natigalgal ako ng panandalian at umurong ang dila ko. Kung kaya't hindi ako makapagsalita o makasigaw man lang. Umaanghang na rin ang mga mata kong nakatitig lang sa nilalang. Dahil sa hindi ko maibaling sa iba ang paningin ko na parabang nakapako lamang yun sa nilalang na may nakakatakot na mukha nun. Sa isip-isip ko ay nagsusumigaw na ako tumihingi ng tulong. Dahil sa nakita kong dahan-dahan nang gumapang ang nilalang papasok sa silid. Hanggang sa isang malakas na hampas ng kahoy ang tumama sa mukha niya. Dahilan para lumika ito ng malakas na pag-atungal na aakalain mong asong pinaghahampas ng pamalo. Si Romel ang humampas nun. "Hayop kang aswang ka! Demonyo ka! Pinsan ko pa talagang gusto mong biktimahin na! Makikita mo yung hinahanap mong impakto ka! Sigaw ni Romel habang paulit-ulit na hinahampas ang nilalang. Mabilis namang nakalayo ito. Hanggang sa isang napakalakas na huni ng wakwak ang aming narinig. Mabilis na lumabas ng kwarto si Romel at ipinaliwanag sa iba pa naming kaanak kung bakit nagsisisigaw siya. Nilapitan ako ni Lola Juliana at ng kasintahan ko, tinanong kung ayos lamang ba umano ko. Sinuri pa ni Lola ang katawan ko kung may galos ba o kahit na anong senyalis na nasaktan ako nun. Pagbalik ni Romel, ay sinabi niyang ilalagay lang sana niya sa gilid ng higaan ko ang relo na naiwan ko sa mesa. Pero nung kakatok na raw sana siya, ay nakarinig siya ng mahinang tunog na parang kutsarang dahang-dahang itinutok-tok sa plato. Nakakangilo sa pandinig at maliban doon ay nakalanghap din siya ng mabahong amoy. Kaya't kinutuban na siya ng hindi maganda. Lalo na noong maalala niyang sinabi ko kaninang may nakita akong matanda sa labas doon. Habang pinapakalma ko ni Wilma at ni Lola Juliana, patuloy ko pa ring naririnig ang kaluguluhan sa labas ng bahay. Nagkakagulo ang mga ito at tila ba hinahabol nilang nilalang. Narinig ko pang nag-utos si Lolo Pablito na halugugin ang buong paligid dahil hindi pa umano nakakalayo ang aswang. "Huwag niyo hayaang makalayo ang aswang na yon! Halugugin niyo ang paligid!" Paulit-ulit ng sigaw.
Walang hiyang aswang yan. Makikita niya bukas. Pupuntahan ko yan at sisiguraduhin kong yayariin ko sila maglola. Dahil sa mga nangyari ay hindi na kami nakatulog pa hanggang sa sumapit ng umaga. Madaling araw pa lang ay umalis si Lolo Palblito kasama ang mga pinsan kong lalaki. Naiwan naman ako sa bahay, gawa nang nag-umpisa na akong lagnatin. Makalipas ang ilang oras ay bumalik ang mga ito at doon binalita sa amin na wala na ang maglola sa bahay na pinuntahan nila. Hindi na nila naabutan ng dalawa. Sa halip, puro mga sirang kulay itim na ribulto at mga medalyon na ginagamit sa kaliwa ang kanilang nadatnan sa bahay. May nadiskubre din sila lolo ng mga buto at hindi nila masabi kung buto na yun ng hayop o ng tao. May mga damit din umano ng sanggol na nakasukbit sa gilid ng bahay. Ang ipinagtataka nila ay walang kamag-anak sa malapit ang maglola at mas lalong wala silang inaalaga ang sanggol, kaya papanong nagkaroon ng mga lampin at damit ng sanggol sa bahay nila. Agad namang sinabi ni Lolo sa kanilang barangay ang mga nadiskubre sa bahay ng matandang aswang, kaya't napagkasunduan nilang sunugin ang bahay na yon at ibaon sa lupa ang mga gamit na nakita nila. Ultimong yung mga butong na diskubre at ang napakabahong langis na nakalagay sa botelya. Mali pala ang hinala ko. Ang akala ko ay itong si Wilma ang matitipuang biktimahin ng maglola kaya todo bantay ako. Yun pala ikaw, Apo. Katapang nga naman na maglolang iyon eh. Wag na wag lang talagang magsalubong ang landas namin dahil siguradong bibirahan kang maglola ng sagay na hindi na makaminsala pa. Timbag ang nasad ni Lola Juliana. Nang araw din ito ay naghanap ng albularyo si Lolo Pablito at pinatingnan ako. Matapos akong gamutin ay dahan-dahan ang humupa ang lagnat ko. Binigyan ako ng albularyo ng kasangkapan bilang proteksyon sa mga aswang at sa iba pang masamang nilalang. Ganon din yung kasintahan ko. Binigyan din siya ng manggagamot ng kwintas bilang proteksyon sa aswang kung sakali man. Magmula nang mawala sa lugar na yun ang maglola, natigil na rin ang kababalagang nangyayari. Higit sa lahat, ay wala nang pinangingilagan ng mga taong naninirahan sa baryong yon.